Nilinaw ngayon ng Foreignaria di Cabanatuan o FDC na hindi na nakuha ng pamilya ang bangkay ng lalaking natagpuang palutang-lutang sa isang kanal sa barangay Pangatian dahil huli na umano silang dumating. Nauna nang nailibing ang labi sa Cabu Public Cemetery bilang pagsunod sa itinakdang sanitation code at upang maiwasan ang posibleng panganib sa kalusugan ng komunidad. Ayon kay Sir Egan Glenn Agustin, Funeral Director ng FDC, nasa advanced stage of decomposition na ang labi ng ito ay kanilang pangasiwaan. Dahil dito at batay na rin sa payo ng mga eksperto, minabuti nilang isagawa ang agarang paglilibing upang maiwasan ang anumang health risk na maaaring idulot ng labi sa publiko. Ipinaliwanag pa ni Agustin na batay sa isinagawang pagsusuri, tinatayang 3 hanggang 4 na araw nang nakababad sa tubig ang bangkay bago ito naiulat ng barangay sa pulisya. Humingi naman ang pulisya ng tulong sa FDC para sa ligtas na paghawak at pansamantalang pag-iingat sa labi habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon pa sa FDC, ginawa nila ang lahat ng posibleng paraan upang mahanap ang mga kaanak ng biktima. Kabilang dito ang pakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya sa lalawigan, pagpapalabas ng panawagan sa mga himpilan ng radyo at paglalathala ng impormasyon sa social media. Gayunman, wala umanong tumugon sa kanilang mga panawagan bago itinakdang ilibing ang labi. Bago isinagawa ang paglilibing, tiniyak ng FDC na nasunod ang lahat ng kaukulang proseso, kabilang ang investigasyon ng Philippine National Police o PNP, pagsasagawa ng autopsiya para sa opisyal na ulat at pagbibigay ng sapat na panahon para sa paghahanap sa pamilya ng biktima. Bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, isinagawa ang paglilibing sa Cabu Public Cemetery noong araw ng Biyernes. Matapos lamang mailibing ang bangkay ay dumating sa tanggapan ng FDC ang mga nagpakilalang kaanak ng nasawi. Agad naman silang tinulungan ng punerarya at ipinaliwanag ang mga legal na hakbang na dapat sundin upang maipahukay at makuha ang labi ng kanilang mahal sa buhay. Ayon sa FDC, kinakailangan munang makakuha ng court order at sumunod sa iba pang itinakdang proseso ng batas bago may sagawa ang paghuhukay o exhumation ng labi. Iginiit ng punerarya na ang lahat ng kanilang naging hakbang ay isinagawa alinsunod sa umiiral na batas at mga itinakdang pamantayan sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Naaresto ang isang most wanted person at 2 hinihinalang sangkot sa ilegal na droga sa magkahiwalay na anti-criminality operations ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO noong July 4 to 5, 2026. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Cabanatuan City Police Station ang isang 49 anyos na babae na kabilang sa listahan ng most wanted persons ng lungsod. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng 4 na bilang ng paglabag sa batas pambansa bilang 22 o bouncing checks law na may kabuang inirekomendang piyansang 24,000 pesos. Kasalukuyang nasiyang nasa kustodiya ng Cabanatuan City Police Station. Samantala, magkahiwalay namang bypass operations ang isinagawa ng Cuyapo Police Station at Licab Police Station na nagresulta sa pagkakaresto ng 2 hinihinalang drug personalities. Nasamsam sa mga operasyon ang humigit kumulang 2.50 gramo ng hinihinalang shabu, 10 gramo ng pinatuyong marijuana fruiting tops, at 7 sachet ng hinihinalang marijuana vape liquid. Tinatayang aabot sa 19,040 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang ilegal na droga batay sa pagtataya ng Dangerous Drugs Board o DDB. Nasa kustodiya na rin ng pulisya ang 2 suspek at sasampahan ang kaukulang kaso sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binigyang diin ni Police Colonel Claraval na ipagpapatuloy ng NEPO ang pinagting na kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng kriminalidad. Nadakip ang 10 individual kabilang ang isang most wanted person sa pinagting na kampanya kontra kriminalidad ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO.
habang mahigit 76,000 pesos halaga ng ilegal na droga at mga ipinagbabawal na produktong tabako ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon noong Hulyo 3. Sa isinagawang manhunt operation ng Laur Municipal Police Station, nadakip ang isang top 2 most wanted person sa antas ng munisipyo sa bisa ng isang warrant of arrest. Nahaharap ang akusado sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, 6 pang wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Cabanatuan City Police Station, San Isidro Municipal Police Station, Talugtog Municipal Police Station, Santo Domingo Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC at General Natividad Municipal Police Station. Ang mga naarestong individual ay nahaharap sa iba't ibang kaso kabilang ang paglabag sa National Internal Revenue Code, falsification of public documents, acts of lasciviousness, Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, rape in relation to Republic Act 7610 at paglabag sa isang city ordinance. Lahat ng naarestong wanted persons ay kasalukuyang nasa kustudiya ng kani-kanilang operating units para sa kaukulang disposisyon. Sa kampanya naman ng laban sa ilegal na droga, nagsagawa ng magkakahiwalay na bypass operations ang Aliaga Municipal Police Station, Science City of Muñoz City Police Station at Laur Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 hinihinalang drug personalities. Nakumpiska mula sa mga suspek ang 5.18 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 35,224 pesos batay sa pagtataya ng Dangerous Drugs Board o DDB. Sasampahan ang mga ito ng kaukulang kaso sa paglabag sa Republic Act No. 9165. Bukod dito, bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa smuggled at counterfeit cigarettes, pinangunahan ng mga tauhan ng Talugtog, Santo Domingo, Nampicuan, Cuyapo, Rizal, Science City of Muñoz at Bungabon Police Stations ang voluntaryong pagsuko ng mga ipinagbabawal na produktong tabako. Sa kabuuan, 50 rings ng iba't ibang uri ng illicit tobacco products na nagkakahalaga ng 40,830 pesos ang voluntaryong isinuko at isinailalim sa kustudiya ng pulisya para sa tamang disposisyon. Patuloy namang pinaiigting ng NEPO ang kanilang mga operasyon laban sa kriminalidad, ilegal na droga at iba pang paglabag sa batas bilang bahagi ng kanilang layuning mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Nueva Ecija.